Ang mga sumusunod na tanong ay makakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong nakasulat na DITI exam kapag naghahanda na kumuha ng non-professional driver's license. Sa block na ito, pinag-uusapan natin ang mga patakaran at paghihigpit sa paradahan ng sasakyan. Ang parking lights ay maaaring gamitin. 1. Kahit kailan. 2. Kapag magpaparada at mahirap makakita. 3. Kapag nagmamaneho sa kalye na maliwanag ang ilaw. The correct answer is 2. Ang e-parking lights ay dapat na palaging gamitin sa mga sitwasyon na mahirap kang makita ng ibang mga driver dahil delikado sa kanila at sa iyo na hindi ka makita. Ang pagparada ay illegal kapag ang isang sasakyan ay 1. Nagparada sa entrance o exit ng isang ospital o stasyon ng bombero. 2. Nagparada sa entrance o exit ng isang industrial na lugar. 3. Nagparada sa entrance o exit ng isang residential na lugar. The correct answer is ni 1. Illegal na pumarada sa entrance o exit ng ospital o sa istasyon ng bombero o ng kahit ano pang establishmento. Ano ang itinuturing na paglabag sa paradahan? 1. Pagparada sa isang one-way na kalye. 2. Pagparada ng patay ang hazard lights. 3. Pagparada na kulang sa 5 metro ang distansya mula sa interseksyon. The correct answer is 3. Kapag paparada sa anumang intersection, siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 metro sa pagitan ng iyong kotse at linya ng stop ng intersection. Anong ilaw ang dapat gamitin kapag nakaparada sa highway sa gabi? 1. Headlight. 2. Signal lights. 3. Parking lights or lower beam headlights. The correct answer is 3. Kung magpaparada sa gabi sa highway, siguraduhin na bukas ang e-parking lights para ipaalam sa iba na ikaw ay nakaparada. Obserbahan din ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pagparada sa nakatalagang parking base para hindi ka maging balakid sa ibang mga sasakyan. Ang pagparada ay iligal. 1. Sa loob ng isang komersyal na lugar. 2. Sa loob ng isang interseksyon. 3. Sa loob ng isang one-way na kalsada. The correct answer is 2. Huwag mag-park sa loob ng isang interseksyon. Kapag paparada sa malapit intersection, siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 metro sa pagitan ng iyong sasakyan at linya ng stop ng intersection. Saang lugar hindi maaaring pumarada? 1. Sa lugar na tawiran ng tao. 2. Sa nakatakdang paradahan. 3. Sa isang patunguhang lugar. The correct answer is ni 1. Maraming lugar kung saan pwedeng pumarada at ang lugar na tawiran ay hindi isa dito. Laging panatilihing bukas ang mga lugar tawiran. Bago umalis sa paradahan, dapat mong 1. Suriin ang paligid bago magpatakbo. 2. Bumusina. 3. Magpatakbo agad. The correct answer is ni 1. Bago lisanin ang paradahan, suriin muna ng maigi ang paligid para makita kung may padating o dumaraan na ibang sasakyan, tao o siklista. Ang sasakyan ay nakaparada, parked, kung 1. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. 2. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. 3. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. The correct answer is 3. Baka mapagkamalan mo na nakaparada ang sasakyan na nagbababa o nagsasakay ng pasahero. Ito ay delikado lalo na kung ikaw ay liliko na malapit sa tapat nila. Bumusina ka kung hindi sigurado at maingat na lumiko. Ang pagparada ay iligal kapag 1. Sa loob ng 2 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 3 metro mula sa isang interseksyon.
2. Sa loob ng 4 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 6 metro mula sa isang interseksyon. 3. Sa loob ng 5 metro ng isang fire hydrant o di kaya ay 5 metro mula sa isang interseksyon. The correct answer is 2. Ang pagparada sa stoplight ng interseksyon na may 6 na metrong distansya ay legal, ngunit ang pagparada ng 4 na metro ang layo mula sa fire hydrant ay illegal. Kung paparada malapit sa fire hydrant, ang legal na distansya ay 5 metro. Ang isang driver ay pumarada o huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 metro ng isang crosswalk dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng mga tumatawid sa ibang mga sasakyan. 1. Hindi dapat. 2. Dapat. 3. Maaaring. The correct answer is ni 1. Ang pagparada malapit sa pedestrian o lugar tawiran ay illegal dahil mahihirapan makita ng ibang driver ang mga tatawid at ganun din sa mga tatawid, mahirap nila makita ang ibang sasakyan na parating. Kapag nagbababa o nagsasakay ng pasahero, tayo ay karaniwang humihinto sa 1. Pinakakanang bahagi ng kalsada na malapit sa bangketa. 2. Gitna ng kalsada. 3. Intersection. The correct answer is ni 1. Dito sa Pilipinas, isa sa hindi magandang kasanayan ng mga motorista ay ang pagbaba at pagsakay ng pasahero sa pinakakanan na bahagi ng kalsada kahit ito ay iligal sa maraming pagkakataon. Pinakamainam na magbaba o magsakay ka sa tamang hintuan upang hindi maging sagabal sa ibang mga sasakyan. Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, dapat ay 1. Babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong 4 na emergency na flashers. 2. Siguraduhing manatiling gising at handang maglipat. 3. Babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga headlight. The correct answer is ni 1. Ang 4 na emergency na flashers ay ang hazard lights. Kung kailangan mong mag-park sa gilid ng kalsada, ay on ang iyong hazard light bilang babal sa iba pang mga gumagamit ng kalsada. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ang aming mga tanong sa pagsusuri sa DE exam ay nakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong theoretical na pagsusulit. Tingnan ang aming iba pang mga video tungkol sa hindi propesyonal na lisensya sa pagmamaneho.